Nagimbal ang World Economic Forum sa Davos. Ang anunsyo na ang Pilipinas, ang bagong sentro ng teknolohiya sa buong mundo, ay nagpatulog sa mga delegasyon mula sa iba't ibang bansa. Advanced na microchips, 92%. Foundry para sa AI chips, 90%. Bawat numerong lumalabas ay nagdudulot ng kaguluhan sa bulwagan. Ngunit ang pinakanagimbal sa lahat ay isang Amerikanong eksperto na sa loob ng 25 taon ay minamaliit lamang ang Pilipinas. Ang kanyang pananaw sa mundo ay gumuho sa loob lamang ng 2 oras. Ngayon, ilalahad ko ang nakagigimbal na pangyayaring iyon. Ang Davos, Switzerland, na may taas na 1,560 metro, ay isang maliit na bayan sa paanan ng Alps na matagal ng sentro ng atensyon ng mundo. Ngunit ang araw na iyon, iba ang araw na iyon. Isang madali ang special session ang idinaos sa pangunahing bulwagan ng World Economic Forum. Iisa lamang ang paksa, ang pananaw sa pandaigdigang pangingibabaw sa teknolohiya sa 2026. Karaniwan, hindi ito gaanong papansinin dahil taon-taon ay may mga pulong na may katulad na tema. Ngunit ngayon, ang kapaligiran ay kakaiba. Mula pa lang sa pasukan, mahigpit na ang seguridad. Kitang-kita ang mga tauhan ng gobyerno mula sa iba't ibang bansa. At kahit ang mga mamamahayag ay binawasan ng higit sa kalahati, may mabigat na tensyon sa buong gusali na para bang isang lihim na pag-uusap tungkol sa militar ang magaganap. Ako si James Miller mula sa National Economic Council ng Amerika. 25 taon na ako sa larangang ito matapos makuha ang aking PhD sa economics mula sa Harvard. Nagtrabaho ako sa isang investment bank sa Wall Street sa loob ng 10 taon bago lumipat sa isang government think tank kung saan 15 taon na akong nagsusuri at nagbibigay ng prediksyon sa mga pandaigdigang trend sa ekonomiya. Para sa akin, kahit ako ay nakaramdam ng kakaiba sa kapaligiran ng araw na iyon, pagpasok ko sa bulwagan, halos puno na ang mahigit 200 na upuan. Naroon na ang mga delegasyon mula sa iba't ibang bansa, China, India, Saudi Arabia, Brazil, at halos lahat ng matataas na opisyal mula sa malalaking ekonomiya ay nagtipon. Sa entablado, may isang malaking screen. Sino kaya ang tagapagsalita ngayon? Bulong ng katabi kong si Mike. Nagkibit balikat ako. Hindi ko alam, hindi pa inaanunsyo. Sa ganitong higpit ng seguridad, siguro'y isang malaking pangalan. Baka ang chairman ng Fed o ang presidente ng IMF. Interesado rin akong malaman kung sino ang nagdulot ng ganitong tensyon. Noon, bumukas ang pinto sa gilid ng entablado. Isang lalaking Asyano na mukhang nasa mga 50 anyos ang lumabas. Nakasuot siya ng itim na suit at salamin na may pilak na frame. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa gitna ng entablado. Lumitaw sa screen ang kanyang pangalan, Dr. Jose Rizal de la Cruz, Chief Asian Researcher ng World Economic Forum, dating Head of Strategic Planning sa Sinag Microelectronics, PhD in Economics mula sa Stanford University. Hindi ko napigilang mapangisi. Isang Pilipino. Ganoon din ang reaksyon ni Mike. Ano? Isang Pilipino ang magpepresenta? Bakit ganito kalaki ang paghahanda? Sa totoo lang, wala akong magandang impresyon sa Pilipinas. Hindi lang basta walang magandang impresyon, kundi may halong puot. Mamaya ay ipapaliwanag ko kung bakit. Sa sandaling iyon, sigurado akong masasayang lang ang oras sa kumperensyang ito. Ngunit hindi ko akalain na lubusan akong magkakamali sa loob lamang ng wala pang 2 oras. Kinuha ni Dr. De La Cruz ang mikropono. Ang ilalahad ko ngayong araw ay maaaring ganap na bumago sa inyong pananaw sa mundo. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Hindi ito pagmamalabis. Sa loob ng 3 taon, sinubaybayan ko ang supply chain ng pandaigdigang industriya ng teknolohiya at natuklasan ko ang isang malaking pagbabago na matagal na nating hindi napapansin. Itinaas niya ang remote at binuksan ang screen. Isang malaking mapa ng mundo na may iba't ibang kulay ang lumitaw. Bawat bansa ay may sariling kulay, ngunit ang Pilipinas ay kumikinang sa matingkad na pula. Simula sa taong 2026, may isang bagong sentro na umuusbong para sa mga pangunahing teknolohiya sa mundo. Nag-freeze ang buong bulwagan. Ang sentrong iyon ay ang Pilipinas. Saglit akong nag-alinlangan sa narinig ko. Ano? Ang Pilipinas? Isang superpower sa teknolohiya? Napangisi ako ng mapakla. Paano nangyari yon? Sa totoo lang,
hindi naging maganda ang impression ko sa Pilipinas. Hindi ito simpleng prejudice. Ito'y isang trauma na humubog sa buong buhay ko. Nagsimula ang lahat 17 taon na ang nakalipas. Isang taglamig noon sa New York nang makatanggap ako ng tawag mula sa aking ama. James, tinanggal ako sa trabaho. Ang aking ama, si Robert Miller, ay isang veteranong inhinyero na nagtrabaho ng 30 taon sa planta ng General Motors sa Detroit. Kabisado niya ang bawat sulok ng assembly line. Tinatawag siyang living legend ng mga tao sa planta. Ang ganoong ama ay biglang nawalan ng trabaho sa isang iglap. Simple lang ang dahilan. Nagsara ang planta. Bakit? Anong nangyari? Dahil sa Pilipinas, puno ng galit ang boses ng aking ama. Yang Sinag Microelectronics, yang mga Pilipinong semiconductor na yan. Inagaw nila ang buong merkado ng pyesa ng sasakyan natin. Mura na, maganda pa ang kalidad. Pumasok sila ng maramihan at hindi na natin kayang makipagkumpetensya kaya nagsara ang planta. Natahimik ako ng matagal. Alam ko kung gaano kahalaga sa aking ama ang plantang iyon. Pumapasok siya ng alas 5 ng umaga at umuuwi ng alas 10 ng gabi. Kahit Sabado't Linggo, pumupunta siya sa planta para tingnan ang mga makina. Sa loob ng 30 taon, hindi siya lumiban kahit isang araw at ang amang iyon ay biglang gumuho. Mula sa kabilang linya, narinig ko ang mabigat na paghinga niya. Inagaw ng mga Pilipino ang pagkain natin, James. Nang gabing iyon, lumipad ako papuntang Detroit. Mula sa airport habang sakay ng taxi pa uwi, ang tanawin sa labas ay ibang-iba sa aking alaala. Ang dating masiglang mga kalsada ay wala ng tao. Mga saradong tindahan, abandonadong gusali, at mga taong palaboy. Ang dating puso ng industriya ng sasakyan sa Amerika ay naging parang ghost town. Pagdating ko sa bahay, nakaupo ang aking ama sa sala, hindi man lang binubuksan ang TV, nakatitig lang sa pader. "Nandyan ka na pala," sabi niya nang hindi lumilingon. Umupo ako sa tabi niya at tahimik din na tumitig sa pader. Gaano katagal kami ganoon? Biglang nagsalita si Itay. "James, 30 taon akong naglingkod sa bansang ito. Ibinigay ko ang kabataan ko para sa industriya ng sasakyan ng Amerika. At ano ang napala ko? Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Tinalo tayo ng mga Pilipino. Tinalo nila tayo. Hindi ako makatulog ng gabing iyon. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang itsura ng aking ama, isang taong ipinagmamalaki ang kanyang trabaho sa buong buhay niya, na gumuho nang mawala ang lahat sa isang iglap. At ang dahilan, ang Pilipinas. Mula noon, kinamuhian ko ang lugar na iyon. Siyempre, alam ko sa objektibong pananaw na hindi makatwiran ang damdaming ito. Nanalo ang mga kumpanyang Pilipino sa kompetisyon dahil marahil mas masipag sila o dahil naging kampante kami. Sa isang kompetisyon, dapat sa sarili mo hanapin ang dahilan ng pagkatalo, ngunit hindi ganoon gumagana ang emosyon. Kinamuhian ko ang Pilipinas. Sa sumunod na 25 taon, habang nagtatrabaho ako sa gobyerno ng Amerika, tuwing may makikita akong ulat tungkol sa Pilipinas, tinitingnan ko ito ng may panunuya. Semiconductors ng Pilipinas, numero 1 sa mundo, hindi naman nila yan magagawa kung walang equipment mula sa Amerika. Magaling ang Sinag? Pansamantala lang yan. Mahahabol din yan ng China. Nagiging globalisado ang Pilipinas? Uso lang yan. Mawawala rin agad. Ayokong aminin ang tagumpay ng Pilipinas. Hindi ko kayang aminin. Dahil kapag inamin ko ito, magiging katanggap-tanggap ang pagkabigo ng aking ama. Masasayang ang 30 taon niya, kaya minamaliit ko ang Pilipinas, tinatawanan ko sila. Ganoon din sa araw na iyon sa Davos. Isang Pilipino ang magpepresenta na nilampasan na ng Pilipinas ang Amerika. Kalokohan. Naka-cruise ang mga braso ko habang nakatingin sa screen. Ano man ang sabihin ni Dr. De La Cruz, hindi ko paniniwalaan. Iyon ang nasa isip ko noong umagang iyon. Sa totoo lang, ayoko talagang dumalo. Kinaumagahan sa aking hotel room, plano ko nang sumakay ng eroplano pabalik ng Washington, D.C. sa hapon. Tapos na kasi ang opisyal na agenda sa Davos kahapon. Ngunit alas 8 ng umaga, tumawag ang aking boss. "James, dumalo ka sa special session ngayon." Si Catherine Weber, ang Deputy Director, direktang ipinadala mula sa White House at aking direktang superior. Special session? Tungkol saan? Pananaw sa pangingibabaw sa teknolohiya sa 2026. Mukhang may malaking ibabalita.
Ang isang Asian researcher. Bumuntong hininga ako. Kailangan ko ba talagang pumunta? Uuwi na sana ako ngayon. Hindi pwede. Direktang utos mula sa President's Office. Dadalo ang mga tao mula sa mga pangunahing intelligence agencies. Pumunta ka, alamin mo ang nilalaman at gumawa ka ng report. Utos mula sa President's Office? Ano ba ang ipipresenta at ganito kalaki ang issue? Tamad akong naglakad papunta sa venue. Sa pasukan ng bulwagan, mahaba na ang pila. Mas mahigpit ang seguridad kaysa karaniwan. Kinumpiska ang mga cellphone at laptop. Bawal ang recorder o camera. Hindi naman ito military briefing. Bulong ko habang dumadaan sa security check. Pagpasok ko, nakita ko ang maraming pamilyar na mukha. Si Director Yamamoto mula sa Ministry of Economy, Trade and Industry ng Japan. Si Undersecretary Hans Müller mula sa Federal Ministry for Economic Affairs ng Germany. Si Vice Chairman Wang Wei mula sa National Development and Reform Commission ng Tsina. Ang mga taong humuhubog sa pandaigdigang patakaran sa ekonomiya ay narito lahat. Naglakad ako papunta sa upuan ng delegasyon ng Amerika. Nandoon na sina Mike at Sarah. James, dumating ka na pala, pang-aasar ni Mike. Hindi mo narinig ang alarm clock? Narinig ko, pero tinatamad akong pumunta kaya nagtagal ako, sagot ko habang umuupo sa tabi ni Mike. Ano bang meron at ganito kagrabe? Alam mo ba kung sino ang magpepresenta? Hindi pa pero sabi nila taga-Pilipinas daw. Pilipinas? Kumunot ang noo ko. Anong naman ang ipepresenta ng isang Pilipino? Ewan ko. Pero sa ganitong seguridad, dapat importante to. Napangisi ako. Anong importanteng bagay ang kayang ipresenta ng Pilipinas? Baka tungkol na naman sa semiconductors conquering the world na pagyayabang nila. Tumawa si Mike. Siguro nga. Noon, nagsimulang dumilim ang mga ilaw sa bulwagan. Nagliwanag ang screen sa entablado pagkatapos ng logo ng World Economic Forum. Lumabas ang profile ng tagapagsalita, Dr. Jose Rizal de la Cruz, Chief Asian Researcher, World Economic Forum. Pasimple kong sinulyapan ang delegasyon ng Japan sa tabi ko. Nanigas ang ekspresyon ni Director Yamamoto, nakatikom ang mga labi at naniningkit ang mga matang nakatitig sa screen. Hindi rin pala masaya ang mga Hapon na isang Pilipino ang magpepresenta. Nakaramdam ako ng kakaibang pakikiisa. Oo nga, hindi lang pala kami ang ayaw sa Pilipinas. Sa kabilang banda, ang delegasyon ng China, si Vice Chairman Wang Wei ay may binubulong sa kanyang mga tauhan. Ang kanyang ekspresyon ay tila ng iinsulto ngunit may halong pag-iingat. Ang delegasyon ng Germany, si Undersecretary Hans Müller naman, ay nakakrus ang mga braso at walang ekspresyon. Kakaiba ang tensyon. Dahil lang sa isang Pilipino ang magpepresenta, isang banayad na tensyon, pag-iingat, at kaunting takot ang bumalot sa buong bulwagan. Bumukas ang pinto sa gilid ng entablado. Lumabas si Dr. De La Cruz. Mas bata kaysa sa inaasahan ko, nasa mga 50 anyos. Itim na suit, maayos na buhok, at sa likod ng kanyang salamin na may pilak na frame ay kumikinang ang matatalas na mata. Dahan-dahan niyang sinuri ang buong bulwagan, na para bang binabasa ang isip ng lahat ng naroroon, at nagsalita siya. Bago ko simulan ang aking presentasyon ngayong araw, nais ko munang humingi ng paumanhin sa isang bagay. Ang kanyang boses ay malalim at kalmado, ngunit may bigat itong dala sa mikropono. Hindi ko sasabihin ang mga bagay na gusto ninyong marinig ngayong araw. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Sasabihin ko ang mga bagay na dapat ninyong marinig. Kahit hindi ito komportable, pakiusap, pakinggan ninyo hanggang sa huli. Napangisi ako sa isip ko. Ang daming drama. Pare-pareho lang naman ang sasabihin yan. Itinaas ni Dr. De La Cruz ang remote. Lumabas ang unang slide sa screen, mapa ng pandaigdigang pangingibabaw sa teknolohiya sa 2026. Sa ilalim nito, isang nakagigimbal na pangungusap. Ang pag-usbong ng bagong superpower sa teknolohiya. Isang pagbabagong dapat bantayan ng mundo. Saglit akong napahinto sa paghinga. Bagong superpower sa teknolohiya? Pilipinas? Nagpatuloy si Dr. De La Cruz. Sa nakalipas na 50 taon, ang sentro ng pandaigdigang industriya ng teknolohiya ay ang Estados Unidos, semiconductors, software, artificial intelligence. Industriya ng kalawakan sinusunod ng buong mundo ang mga pamantayang itinakda ng Amerika. Huminto siya sandali at tumingin sa paligid.
Ngunit pagsapit ng 2026, isang bagong manlalaro ang lumitaw, isang presensya na hindi na maaaring balewalain. Isang bagong imahe ang lumabas sa screen, isang mapa ng mundo kung saan ang bawat bansa ay may kulay ayon sa kanilang impluensya sa teknolohiya. Ang pinakamatingkad na pula, ang pinakamalakas na kulay sa buong mundo ay kumikinang sa isang lugar, ang Pilipinas. Simula sa taong 2026, ang puso ng mga pangunahing teknolohiya sa mundo ay hindi na lamang sa Amerika matatagpuan. Umalingaw-ngaw ang boses ni Dr. De La Cruz sa bulwagan. Ang pusong iyon ay ang Pilipinas. Saglit na natigilan ang lahat. Nag-alinlangan ako sa narinig ko. Ang Pilipinas. Nilampasan ang Amerika. Paano nangyari yon? Imposible. Ngunit ngumiti si Dr. De La Cruz at nagpatuloy. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang mga ebidensya. Maririnig ninyo ang pagguho ng inyong sariling pananaw sa mundo. Sa sandaling iyon, naramdaman kong lumubog ang puso ko. May mali. Ang mga mata ng Pilipinong ito ay hindi ordinaryo. Hindi ito mga mata ng isang nagmamayabang, kundi mga mata ng isang taong puno ng kumpiyansa at lubos na handa. Hindi ko namalayang napaayos ako ng upo. Mula sa sandaling iyon, nagsimula ang dalawang pinakanakagigimbal na oras ng aking buhay. Inilipat ni Dr. De La Cruz ang screen. Isang malaking chart na nagpapakita ng market share ng pandaigdigang semiconductor ang lumitaw. Magsimula tayo sa semiconductors. Itinuro niya ang laser pointer sa screen. Alam nating lahat na ang semiconductors ang puso ng modernong sibilisasyon, mga smartphone, sasakyan, eroplano, kagamitang medikal, armas militar. Kung walang semiconductors, hindi tatakbo ang mundo kahit isang araw. Ito ay isang katotohanang alam ng lahat. Nakakrus ang mga braso ko habang nanonood. Ano naman ang bago dyan? Ang pinakapuso ng industriyang ito ay ang tinatawag na foundry o paggawa ng chip. Isang pie chart ang lumitaw sa screen. Pandaigdigang market share ng foundry, Q3 2024. Lumabas ang mga numero. Sinag Microelectronics, 64%. Samsung Electronics, South Korea, 12%. Global Foundries, 5%. 5%. UMC. Iba pa. 14%. Nanlaki ang mga mata ko. 64%. Tama. 64% ng pandaigdigang merkado ng foundry ay kontrolado ng isang kumpanya, ang Sinag Microelectronics. Noong ikalawang quarter ng 2024, umabot pa ito sa 70%. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Sabi ni Mike sa tabi ko, 70%? Ganoon kataas? Sa totoo lang, nagulat din ako. Alam kong malakas ang sinag sa semiconductors, pero ngayon ko lang narinig ang numerong 70%. Nagpatuloy si Dr. De La Cruz. Pero simula pa lang, yan, nagbago ang screen. Kapasidad sa production ng advanced na semiconductor sub 10nm logic chips. Alam nyo ba, ang merkado para sa mga advanced na semiconductor, ang mga pinakamodernong logic chip na mas maliit sa 10 nanometer? Tumingin siya sa paligid. Ang mga advanced na chip na ito ang puso ng mga AI smartphone at high-performance computing, ChatGPT, self-driving cars, supercomputers. Lahat yan ay hindi gagana kung wala ang mga chip na ito. Isang bagong chart ang lumabas sa screen. Pandaigdigang kapasidad sa produksyon ng advanced na chip sub 10 nm. At lumabas ang mga numero. Pilipinas, 92%. South Korea, 8%. Iba pa, 0%. Hindi ako makahinga. Tulad ng nakikita ninyo, 92% ng mga pinaka-advanced na semiconductor sa buong mundo ay ginagawa sa Pilipinas. Ang natitirang 8% ay gawa ng Samsung Electronics ng South Korea. Ganap na tumahimik ang bulwagan. Alam nyo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Bumaba ang tono ng boses ni Dr. De La Cruz. Nangangahulugan ito na ang buong industriya ng AI, industriya ng smartphone, at industriya ng self-driving cars sa buong mundo ay nasa kamay ng Pilipinas. Nagkagulo ang mga tao. Noong 2024, ang halaga ng produksyon ng semiconductor ng Pilipinas ay humigit kumulang 9 trilyong piso o katumbas ng 165 bilyon, isang pagtaas ng 22% mula sa nakaraang taon. Lumipat si Dr. De La Cruz sa susunod na slide.
Si Jensen Huang, ang CEO ng Nvidia, ay bumisita sa Pilipinas ng 4 beses noong nakaraang taon upang personal na siyasatin ang mga planta ng sinag. Bakit? Isang larawan ni Jensen Huang ang lumitaw sa screen, kuha sa harap ng planta ng sinag sa Laguna. Isang quote mula sa kanya ang lumabas sa Ingles. Without the Philippines, the AI revolution is not possible. We need our Filipino partners. Jensen Huang, CEO, Nvidia. Sa sandaling iyon, naramdaman kong lumubog ang puso ko. Ang Nvidia, ang nangungunang kumpanya ng AI semiconductor sa buong mundo, at ang CEO nito mismo ang nagsabi niyan sa Pilipinas. Pero baka may tumutol sa puntong ito, sabi ni Dr. De La Cruz habang tumitingin sa paligid. Maaaring sabihin ng mga taga-Amerika, kahit na kayang gumawa ng chips ang Pilipinas, hindi nila yan magagawa kung walang equipment mula sa Amerika. Ang EUV lithography machines ng ASML ay may teknolohiyang Amerikano. Kung wala ang mga kumpanyang tulad ng Applied Materials at Lam Research, hindi rin makakagawa ng semiconductors ang Pilipinas. Tumango ako sa isip ko. Tama, yun nga. Kahit gaano kagaling ang Pilipinas sa paggawa ng chips, ang mga pangunahing equipment ay galing pa rin sa Amerika. Kapag pinutol natin ang supply, tapos ang industriya nila, ngunit ngumiti si Dr. De La Cruz. Ang kaisipang iyan ay tama, 5 taon na ang nakalipas. Nagbago ang screen, ngunit iba na ngayon. Isang bagong diagram ang lumitaw, nagpapakita ng supply chain ng industriya ng semiconductor equipment. Ang ASML, isang kumpanya mula sa Netherlands, ang tanging gumagawa ng EUV lithography machines sa buong mundo. Tama, kung walang EUV machines ng ASML, hindi magagawa ang mga pinaka-advanced na semiconductor. Ito ay isang katotohanan. Ngunit alam niyo ba kung ano ang kailangan ng ASML para makagawa ng EUV machine? Isang listahan ng mga pyesa ang lumitaw sa screen. Ang mga pangunahing bahagi ng EUV light source, reflective mirrors, protective films, optical systems, precision mechanical parts. Itinaas ni Dr. De La Cruz ang kanyang daliri. Ang malaking bahagi ng mga piyesang ito ay galing sa mga kumpanyang Pilipino, mga kasosyo ng sinag sa kanilang ecosystem. Ganoon din sa Applied Materials at Lam Research. Ang kanilang mga equipment ay gumagamit din ng mga piyesang gawa sa Pilipinas. Ibig sabihin, tumalas ang boses ni Dr. De La Cruz, kung walang tulong mula sa Pilipinas, hindi makakagawa ng EUV machine ang ASML. At kung hindi makakagawa ng EUV machine ang ASML, walang bansa sa mundo ang makakapag-produce ng pinaka-advanced na semiconductor. Nagkagulo ang mga tao. Ganoon din sa mga kumpanya ng equipment mula sa Amerika. Ang mga makina ng Applied Materials, Lam Research at KLA ay konektado rin sa ecosystem ng Pilipinas. Isang nakagigimbal na pangungusap ang lumabas sa screen. Conclusion. Kung wala ang Pilipinas, kahit ang Amerika ay hindi makakagawa ng semiconductor. Sa sandaling iyon, nanlamig ang aking likod. Ibang-iba ito sa alam ko. Umaasa kami sa Pilipinas? Paano nangyari yon? Ngunit malinaw ang mga datos na ipinakita ni Dr. De La Cruz. Malinaw ang pinagmulan at konkreto ang mga numero. Sa unang pagkakataon, napaayos ako ng upo. May mali. Mali ba ang lahat ng alam ko hanggang ngayon? Pumunta si Dr. De La Cruz sa susunod na paksa. Ngayon, pag-usapan natin ang puso ng modernong panahon, high-performance computing at packaging. Isang bagong chart ang lumitaw. Mahalaga ang AI chip, ngunit mas mahalaga ang teknolohiya ng packaging na kumukumpleto sa chip. Kahit gaano kaganda ang chip, wala itong silbi kung walang packaging. At sino ang may hawak ng advanced packaging technology na ito? Lumabas ang isang chart, market share ng advanced packaging, CoWoS, etc. Sinag Microelectronics, 880%. Samsung Electronics, South Korea, 15%. Intel, Shinj. Ang CoWoS packaging technology ng Sinag ay kasalukuyang pinakamataas na antas sa buong mundo. Ang mga AI chip ng Nvidia tulad ng H100 at H200 ay lahat kinukumpleto gamit ang packaging technology ng Sinag. Nagpatuloy si Dr. De La Cruz. Ibig sabihin, ang disenyo ng AI chip ay gawa ng Nvidia, ngunit ang paggawa at pagkumpleto nito ay nasa kamay ng Sinag. Nagkagulo ang bulwagan.
Noong Abril 3, 2024, tinamaan ang 7.4 magnitude na lindol ang Taiwan na nagpatigil sa mga planta ng TSMC ng ilang oras. Ang resulta, nagpanik ang pandaigdigang merkado ng semiconductor. Nalugi ang TSMC ng humigit kumulang 20 milyon, ngunit ang epekto sa pandaigdigang merkado ay mas malaki pa roon. Naalala ko ang balitang iyon, akala ko noon pansamantala lang yon, ngunit ngayon naiintindihan ko na. Ang ilang oras na pagkaantala ay nagdulot ng malaking epekto sa pandaigdigang ekonomiya. Ganoon kahalaga ang posisyon ng Taiwan. Ngayon, ang Pilipinas ang nasa posisyong iyon at mas malaki pa. Tumingin si Dr. De La Cruz sa paligid. Ngayon, itatanong ko ang pinakamahalagang tanong. Naging seryoso ang kanyang boses. Ganoon kahalaga ang Pilipinas, ngunit ligtas ba ang Pilipinas? Nagbago ang screen. Ang mga banta na kinakaharap ng Pilipinas. Isang mapa ang lumitaw na may mga pulang arrow sa paligid ng Pilipinas, partikular sa West Philippine Sea. Hindi kinikilala ng Tsina ang soberanya ng Pilipinas sa mga teritoryong ito. Inaangkin nila ito bilang bahagi ng kanilang teritoryo. Bumaba ang boses ni Dr. De La Cruz. Noong 2024, nagsagawa ang Tsina ng mahigit 1,700 na pagpasok ng kanilang mga sasakyang pandagat at Coast Guard sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Halos araw-araw nilang binabantaan ang Pilipinas. Lumabas ang mga datos sa screen, panghaharas at paggamit ng water cannon laban sa mga sasakyang pandagat ng Philippine Coast Guard. Pag-deploy ng daan-daang maritime militia vessels para palibutan ang mga isla na kontrolado ng Pilipinas. Patuloy na pagtatayo ng mga artipisyal na isla at pasilidad militar sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Panggigipit sa diplomasya sa ibang mga bansa sa ASEAN upang ihiwalay ang Pilipinas. Ganap na tumahimik ang bulwagan. Patuloy na nagsasagawa ng mga ehersisyo ang Tsina para sa isang posibleng blockade sa Pilipinas gamit ang kanilang hukbong dagat at Coast Guard upang paulit-ulit na iensayo ang pag-isolate sa Pilipinas. Huminto sandali si Dr. De La Cruz. Sa diplomasya, ganoon din. Dahil sa panggigipit ng Tsina, maraming bansa ang nag-aalangang hayagang suportahan ng Pilipinas. Sa sandaling iyon, kinilabutan ako. Ganoon ka-isolated ang Pilipinas at inilalayo rin ng Tsina ang Pilipinas sa mga pandaigdigang organisasyon. Dahil sa impluensya ng Tsina, nahihirapan ang Pilipinas na makakuha ng suporta sa mga mahahalagang issue sa United Nations at iba pang pandaigdigang forum. Lalong bumaba ang boses ni Dr. De La Cruz. Ibig sabihin, ang lugar na gumagawa ng 92% ng mga advanced na semiconductor para sa pandaigdigang industriya ng AI ay kasalukuyang nasa ilalim ng matinding panggigipit militar at diplomatiko mula sa Tsina. Tumingin siya sa paligid. Ano ang mangyayari kung may mangyari sa Pilipinas? Ayon sa isang pag-aaral noong 2024, kung mabablockade ng Tsina ang Pilipinas, sa unang taon pa lang ay magdudulot ito ng humigit kumulang 2 trilyong dolyar na pagkalugi sa ekonomiya. Isang nakagigimbal na pangungusap ang lumitaw sa screen. Ang Pilipinas, ang puso ng pandaigdigang supply chain ng teknolohiya. Hindi ako makahinga. Sa huli, ipinakita ni Dr. De La Cruz kung gaano kalaki ang pag-asa ng mga higanteng kumpanya ng teknolohiya sa Amerika. Ipapakita ko kung gaano ka-dependent ang mga tech giants ng Amerika sa Pilipinas. Lumabas ang logo ng Apple. Ang iPhone, ang pinakamahalagang produkto sa buong mundo. Alam niyo ba kung anong porsyento ng mga piyesa nito ang gawa sa Pilipinas? Lumabas ang numero. Higit sa 40%. Ang A-series at M-series chipsets, gawa ng Sinag. Display driver ICs, camera sensor parts, power management chips, lahat galing sa mga kumpanyang Pilipino. Kung titigil ang Sinag sa pag-supply, hindi makakagawa ng iPhone ang Apple. Nagbago ang screen, lumabas ang logo ng Tesla. Ang Tesla, ang nangunguna sa revolusyon ng dekuryenteng sasakyan. Saan ginagawa ang kanilang self-driving chip? Sa 5-nanometer process ng Sinag. Kung wala ito, hindi gagana ang full self-driving FSD ng Tesla at tanging sa Pilipinas lang nagagawa ang ganoong chip. Nagbago ulit ang screen, lumabas ang logo ng NVIDIA. Ang NVIDIA, ang hari ng AI semiconductors, ang kumpanyang may pinakamalaking market value sa buong mundo. Ang kanilang H100, H200,
at B200 AI chips ay lahat ginagawa sa Sinag, pati ang advanced packaging ay doon din ginagawa. Isang nakagigimbal na listahan ang lumitaw. Pangunahing chips ng Apple, Sinag, Pilipinas. Self-driving chips ng Tesla, Sinag, Pilipinas. AI chips ng Nvidia, Sinag. CPU, GPU ng AMD, Sinag. Smartphone chips ng Qualcomm. Ang supply chain ng mga pandaigdigang higante sa teknolohiya ay ang Pilipinas. Sa sandaling iyon, naramdaman kong blanko ang aking isip. Paano nangyari to? Ganoon kahalaga ang posisyon ng Pilipinas? Hindi ko ito inisip kailanman. Tumingin si Dr. De La Cruz sa bulwagan. Mahirap pa ring paniwalaan, hindi ba? Ngumiti siya. Kung gayon, pakinggan natin ang isang direktang testimonya. Nagsimulang mag-play ang isang video sa screen. Isang lalaki sa Silicon Valley ang nakaupo sa harap ng camera. Maputi ang buhok, nakaitim na t-shirt, mukhang nasa mga 50 anyos. Sa ibaba, lumabas ang subtitle, Mark Andreessen, Silicon Valley Legend Co-Founder of Netscape. Si Mark Andreessen, isang kilalang-kilalang tao sa Silicon Valley, isang alamat sa venture capital. Nagsalita siya sa video. 5 taon na ang nakalipas. Para sa amin, ang Pilipinas ay isa lamang sa maraming supplier. Isang lugar na gumagawa ng magagandang chip sa murang halaga. Napangiti siya ng mapakla. Pero iba na ngayon. Ang Pilipinas ay hindi na lang basta subcontractor namin. Sila na ngayon ang kailangan naming suyuin. Napahinto ako sa paghinga. Sa totoo lang, alam niyo ba kung ano ang kinatatakutan ng lahat ng CEO sa Silicon Valley ngayon? Paano kung pipiliin ng Pilipinas ang mga kumpanya sa Europa o ibang bansa sa halip ng mga kumpanya sa Amerika? Nagtapos ang video, ganap na tumahimik ang bulwagan. Napasandal ako sa aking upuan, hindi makapagsalita. Ang Silicon Valley kailangang suyuin ang Pilipinas, ang Amerika, ipinakita ni Dr. De La Cruz ang huling slide. Konklusyon sa pangingibabaw sa teknolohiya sa 2026. Isang malaking pangungusap ang lumitaw. Ang Pilipinas ay hindi na isang tagasunod, kundi isang pangunahing manlalaro. Nakatayo ito sa sentro ng pandaigdigang supply chain ng teknolohiya. Ngunit sa gitna ng panggigipit militar at diplomatiko mula sa China, kaya bang protektahan ng mundo ang maliit na bansang ito? Sa sandaling iyon, narinig ko ang pagguho ng lahat ng pinaniwalaan ko sa loob ng 25 taon. Akala ko, ang Pilipinas ay pinalaki lamang ng Amerika. Akala ko, sila ay tagasunod lang sa teknolohiya ng Amerika. Akala ko, sila ay nasa antas lamang ng isang pabrika ng piyesa. Ngunit lahat ay mali. Ang Pilipinas ay matagal nang naging isang superpower sa teknolohiya. Habang hindi natin sila pinapansin, nakatayo na pala sila sa gitna ng entablado ng mundo. Tinabunan ko ng 2 kamay ang aking mukha. Sabi mo na walan ng trabaho si Itay dahil sa Pilipinas, pero hindi iyon ang totoong dahilan, dahil hindi tayo nagbago. Nagbago ang Pilipinas, pero tayo ay nanatili sa dati. At sa loob ng 25 taon, iniiwasan ko ang katotohanan ito. Nagtapos ang kumperensya. Bumaba si Dr. De La Cruz mula sa entablado. Nagsimulang tumayo ang mga delegasyon, ngunit hindi ako makagalaw. Nakaupo lang ako, nakatulala sa patay na screen. Ang mga pangungusap kanina ay paulit-ulit na lumilitaw sa aking isipan. Ang Pilipinas. Ang puso ng teknolohiya ng mundo. Kung titigil ang puso, titigil din ang mundo. James, tinapik ni Mike ang balikat ko. Tapos na, tara na. Umiling ako. Mauna ka na. Susunod ako. Tiningnan ako ni Mike nang may pagtataka. Pero hindi na siya nagtanong at umalis na. Unti-unting nawala ng tao sa bulwagan. Naiwan akong mag-isa. Pumikit ako. Bumalik ang mga alaala. 17 taon na ang nakalipas sa Detroit sa araw na natanggal sa trabaho ang aking ama. Noong gabing iyon, magkatabi kaming nakaupo sa sala. Umiinom ng beer si Itay. 1, 2, 3 lata. Tahimik lang siyang umiinom. Tahimik din akong nakaupo sa tabi niya. Gaano katagal? Biglang nagsalita si Itay. James, 22 anyos ako noong una akong pumasok sa GM. Tumango ako. Noon, ang Detroit ang sentro ng mundo. Ang mga sasakyang Amerikano ang hari sa buong mundo. Ford,
GM, Chrysler ang Big Three. Lahat ng tao sa mundo gustong magmaneho ng sasakyang Amerikano. May kislap ng alaala sa kanyang mga mata. Ipinagmamalaki ko yon. Iniisip ko pa lang na ang mga sasakyang ginagawa ko ay tumatakbo sa mga kalsada sa buong mundo. Tuwang-tuwa na ako. Yan ang Amerika. Yan ang lakas natin, sabi ko sa sarili ko. Ibinaba ni Itay ang lata ng beer. Pero hindi ko alam kung kailan nagsimula. Pumasok ang mga sasakyang Hapon, Toyota, Honda. Noong una, minamaliit ko sila. Parang laruan lang, sabi ko. Napangiti siya ng mapakla. Maganda sa gasolina, hindi madaling masira, at mura. Unti-unting lumipat ang mga tao sa sasakyang Hapon. Tahimik akong nakikinig, pero hindi pa rin kami nagbago. Dahil sa pagmamalaki na ang sasakyang Amerikano ang pinakamagaling. Akala namin, hindi na kailangang magbago, dahil kami ang numero 1. Nagsimulang manginig ang boses ni Itay. Tapos, pumasok ang mga chip na gawa sa Pilipinas sa mga sasakyan. Mas mura, mas maganda. Ang mga kabataang Amerikano nagsimulang piliin ang mga sasakyang may teknolohiyang Pilipino. Biglang hinampas ni Itay ang mesa. Inagaw ng mga, yan ang pagkain natin. Nagulat ako. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. 30 taon, James. 20 taon kong ibinigay. Madaling araw papasok, hating gabi uuwi. Walang pahinga kahit Sabado at Linggo. At ano ang napala ko? Tinalo ng mga Pilipino, nagsara ang planta. Nasa kalsada na ako. Nagsimulang umiyak si Itay. Sa buong buhay ko, ngayon ko lang siya nakitang umiyak. Ano bang ginawa kong mali? Nagtrabaho naman ako ng maayos. Naging tapat ako. Bakit kailangang mangyari to sa akin? Niyakap ko si Itay ng gabing iyon. At sa isip ko, sumumpa ako. Pilipinas, hindi kita mapapatawad. Ang Pilipinas na nagdulot nito sa aking ama, hindi ko kailanman kikilalanin. Sa sumunod na 25 taon, tinupad ko ang sumpang iyon. Hindi ko kinilala ang tagumpay ng Pilipinas. Minamaliit ko ang kanilang pag-unlad. Tuwing may balita tungkol sa pagbuti ng Pilipinas. Ngunit ngayon, sa bulwagang ito, nalaman kong mali ang lahat. Minulat ko ang aking mga mata. Walang tao sa bulwagan, dahan-dahan akong tumayo. At napagtanto ko, ang pagkabigo ng aking ama ay hindi dahil sa Pilipinas. Ito ay dahil hindi kami nagbago. Noong pumasok ang mga sasakyang Hapon, dapat nagbago na kami. Dapat gumawa kami ng mas magagandang sasakyan, pinabuti ang fuel efficiency, tinaas ang kalidad, at binabaan ang presyo. Ngunit hindi namin ginawa. Naging kampante kami sa pagmamalaking ang sasakyang Amerikano ang pinakamagaling. Ganoon din noong pumasok ang teknolohiyang Pilipino. May pagkakataon kaming magbago, ngunit hindi namin ginawa. Ang resulta, ang pagbagsak ng Detroit. Sinisi ni Itay ang Pilipinas. Sinisi ko rin sila. Ngunit ang totoong dahilan ay kami mismo. Kami na tumangging magbago. Kami na naging kampante. Kami na nabulag ng sarili naming pagmamalaki. Sa loob ng 20 taon, mali ang taong kinamumuhian ko. Bumukas ang pinto ng bulwagan. Paglingon ko, nakatayo roon si Dr. Jose Rizal de la Cruz. Nandito ka pa pala, dahan-dahan siyang lumapit. Ayos ka lang? Napangiti ako ng mapakla. Sa totoo lang, hindi. Tumayo si Dr. de la Cruz sa tabi ko. Anong iniisip mo? Nag-alinlangan ako sandali at nagsalita. Pwede ko bang ikuwento sa inyo ang tungkol sa aking ama? Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang pagkatanggal sa trabaho ng aking ama, ang pagbagsak ng Detroit, ang puot ko sa Pilipinas, ang 25 taon ng prejudice. Tahimik siyang nakinig. Nang matapos ako, nagsalita siya. Mr. Miller, pwede ba akong magtanong? Sige po. Sabi niyo, nawalan ng trabaho ang inyong ama dahil sa Pilipinas, tama? Opo. Kung gayon, itatanong ko sa inyo. Kung walang Pilipinas, mabubuhay pa rin kaya ang industriya ng sasakyan sa Amerika? Hindi ako makasagot. Nagpatuloy si Dr. De La Cruz. Kung walang Pilipinas, may Japan. Kung walang Japan, may Germany. Hindi maiiwasan ang kompetisyon. Ang problema ay hindi ang kompetisyon, kundi kung paano mo haharapin ang kompetisyon. Tumatak sa puso ko ang mga salita niya. Ang Pilipinas ay dumaan din sa ganoong sitwasyon, sabi niya.
Noong huling bahagi ng 1990s sa Asian financial crisis, malaki ang naging epekto nito sa Pilipinas. Maraming kumpanya ang nagsara at puno ng walang trabaho ang mga kalsada. Tumango ako, ngunit hindi sumuko ang Pilipinas. Nag-alab ang mga mata ni Dr. De La Cruz. Mula sa pagbagsak, bumangon kami, nag-invest kami sa semiconductors, nag-develop ng sariling teknolohiya at nag-focus sa edukasyon. Ngayon, pagkatapos ng 30 taon, ang Pilipinas ay naging isang superpower sa teknolohiya. Tumingin siya sa akin. Alam mo ba kung ano ang pagkakaiba? Kung sisisihin mo ang iba sa krisis, o kung gagamitin mo ito bilang pagkakataon para magbago, iyon ang pagkakaiba. Sa sandaling iyon, halos maiyak ako. Maaaring sinisi ng Pilipinas ang Amerika o Japan, ngunit hindi nila ginawa. Sa halip, sila mismo ang nagbago. Nagtrabaho sila ng mas masipag, nag-invest ng mas malaki, at nag-innovate ng mas mabilis. Ipinatong ni Dr. De La Cruz ang kanyang kamay sa aking balikat. Mr. Miller, nakakalungkot ang nangyari sa inyong ama, ngunit hindi iyon kasalanan ng Pilipinas. Ang pagkatalo sa kompetisyon ay dahil sa hindi pagbabago. Yumuko ako. Tama siya. Ito ang katotohanang iniiwasan ko sa loob ng 25 taon. Mr. Miller, sabi ni Dr. De La Cruz, ang presentasyon ko ngayong araw ay hindi para punahin ang Amerika. Tinaas ko ang aking ulo. Ang Pilipinas ay hindi kaaway ng Amerika. Sa katunayan, kami ang pinakamahalagang partner ninyo. Kapag pinagsama ang teknolohiya ng Pilipinas at ang capital market ng Amerika, makakalikha tayo ng kamangha-manghang synergy. Ngumiti siya. Iyon ang gusto kong ipakita ang posibilidad na iyon. Kung magkasama ang Pilipinas at Amerika, tunay na mababago natin ang mundo. Naging seryoso ulit ang kanyang boses. Ngunit para mangyari iyon, may isang bagay na kailangan, ang seguridad ng Pilipinas. Hanggat binabantaan ng China ang Pilipinas, hindi magiging ligtas ang pandaigdigang supply chain ng teknolohiya. Sa sandaling iyon, naramdaman kong may bumitaw sa loob ko. Ang 25 taon ng galit, ang 25 taon ng puot lahat ay unti-unting natutunaw. Dr. De La Cruz, sabi ko, patawad. Para saan? Sa loob ng 25 taon, kinamuhian ko ang Pilipinas dahil sa aking ama. Ngunit kasalanan ko iyon. Kasalanan ko na ayaw kong harapin ang katotohanan. Salamat sa inyo, Dr. De La Cruz. Ngayon, namulat na ako. Kinamayan ako ni Dr. De La Cruz. Mr. Miller, hindi pa huli ang lahat. Magsimula tayo ngayon. Tumango ako. Nang gabing iyon, sa aking hotel room, tinawagan ko ang aking ama. Matapos ang ilang ring, narinig ko ang kanyang boses. James, bakit ka napatawag ng ganitong oras? Humugot ako ng malalim na hininga. Dad, mali ako. Ano? Hindi tayo nawalan ng trabaho dahil sa Pilipinas. Nawalan tayo dahil hindi tayo nagbago. Natahimik ang kabilang linya. Sa loob ng 25 taon, kinamuhian ko ang Pilipinas. Iniisip na ipaghihiganti kita, ngunit hindi pala. Iniiwasan ko lang ang katotohanan. Bumuntong hininga si Itay. James, habang nagbabago ang Pilipinas, nanatili tayo sa dati. Iyon ang problema. Hindi natin dapat kinamuhian ang Pilipinas. Tayo ang dapat nagbago. Isang mahabang katahimikan ang namagitan. At nagsalita si Itay. Alam ko, James. Ano? Alam ko rin. Matagal ko nang alam. Nanginginig ang boses ni Itay. Isang dahilan lang ang paninisi. Dahil hindi ko kayang magbago, nanisi ako ng iba. Ang mga kasamahan ko sa planta, ganoon din. Ayaw matuto ng bago. Kaya naiwanan kami. Hinigpitan ko ang hawak sa telepono. Ako ang may problema, James. Kami ang nagkamali, hindi ang Pilipinas. Mas masipag lang sila sa atin. Umiyak si Itay. Patawarin mo ako, anak. Mali ang itinuro ko sa'yo. Hindi, Dad, hindi nyo kasalanan. Pareho lang tayo. Nang gabing iyon, mahigit 1 oras kaming nag-usap ni Itay. Sa unang pagkakataon sa loob ng 17 taon, nagkaroon kami ng tunay na pag-uusap tungkol sa Pilipinas, tungkol sa pagbabago, at tungkol sa hinaharap. Pagkatapos ng tawag, tumingin ako sa labas ng bintana. Kumikinang ang mga bituin sa kalangitan ng Davos. Nagpasya ako. Pagbalik ko sa Washington, gagawa ako ng isang ulat. Isang totoong ulat tungkol sa Pilipinas. Kung paano sila naging isang superpower
sa teknolohiya. Kung gaano kahalaga ang kanilang posisyon sa pandaigdigang supply chain at kung paano tayo dapat makipagtulungan sa kanila. Ako, na binaliwala ang Pilipinas sa loob ng 25 taon, ngayon ay magiging tagapagsalita ng kanilang tunay na halaga sa mundo. May isa pa akong ginawa. Kinuha ko ang cellphone ko at nag-text sa aking anak na si Ethan. Ethan, gusto mo bang mag-aral ng Tagalog? Hahanapan ka ni Dad ng magaling na tutor. Ilang minuto, dumating ang sagot. Bakit biglaan, Dad? Haha. Sige ba, mahilig ako manood ng mga teleserye ngayon. Napangiti ako. Kung dati sasabihin kong kalokohan yan, ngunit iba na ngayon. Tumingin ako sa labas at bumulong. Pilipinas, patawad, at salamat. Ngayon, naiintindihan ko na kung gaano kayo kagaling. Ako si James Miller, Chief Analyst ng National Economic Council ng Amerika. Isang taong binaliwala ang Pilipinas sa loob ng 25 taon. Ngunit iba na ngayon. Ako na ngayon ang isang taong nakakaunawa sa tunay na halaga ng Pilipinas at ikukuwento ko ito sa buong mundo. Ang pandaigdigang kaayusan sa teknolohiya ay nagbabago. Nararamdaman niyo rin ba ang lugar na ito, ang Pilipinas, ay tahimik ngunit tiyak na nagiging sentro ng entablado ng mundo. Ngunit ang maliit na bansang ito ay nasa ilalim ng banta. Ang panggigipit militar ng China, ang pag-iisa sa diplomasya. Ang islang ito na gumagawa ng 92% ng mga advanced na chip sa buong mundo ay nasa panganib. Ako, 25 taon akong nahuli sa pag-unawa. Sana hindi kayo mahuli ng tulad ko. Ngayon na ang panahon para bigyang pansin ang Pilipinas. Protektahan ang Pilipinas dahil naroon ang hinaharap ng mundo